Good morning mga lods, happy Sunday. Ayan, so magwa-waterproofing tayo sa taas sa cement gutter. Ayan, si boss Marlon. May ganger, polis, patula. Yung ating ganger magwa. Yan brush, angis, batis. Siya mga polis. Yung mga tong may pangit, gagamit mo. Cut. Daanan natin sa bucket sa taas mo, medyo nakatakot to mga lods. Ano, 10 years experience. kaya wapdi. Pagdi kaya half day. Ano, so yung akyata natin yun. Nanginginig yung itlog. Malayo naman po yan sa live wire. Kaya nyo na yan? O, ako naman, ako. Pagkatapos natin umakyat doon, andito na tayo. Ito yung lawak. So, ang gagawin natin is yung dito. Ito yung cement gutter na to, yung pagitan ng magkabilaang building. Ito, kasi waterproofing natin. Ito, yung ano na to, kahabaan na to. Kakat muna natin yero. Kasi mahirap dukutin pagka hindi natin kakat yung yero na to. Ayan yung kahabaan na yan. Let's go. Ito nga, guguhit na. Tatas-tasin po natin yung kabilaan na yan, bahagya, para madukot natin yung cement gutter, yung pagitan. Gagrinderin na natin. Sa ating merienda, nakat na natin hanggang doon sa may skylight kay Tunyo. Ayan. So yan naman yung kasya lang halos yung kamay. Tibay ng hagunoy, oh. Load sa hagunoy, oh. Yung tissue ng bundok. Tapos gamot naman sa mga sugat nung unang panahon. Hanggang ngayon naman may gumagamit pa rin yan. Gamot ng sugat. Yung tissue naman sa ibang lugar. Ayan, hanggang doon lang puputulin natin. Hanggang dito sa ibang kulay na to. Shadong white. Yan, hanggang dito. Yan, habang kakating ko yan, lilinisin na nila yung nakat na kanina. Para ma-prepare para sa waterproofing. As of 9:54 AM, so ito na po yung ililinis na. Ayan. Then papasadahan ng walis. Kinukudkod din na spatula yung mga na yan. So isipin nyo guys, so ganun kahirap. Malalim-lalim siya yung paa ni parang Marlon. Ayan, oh. Hanggang doon. Ang kapal ng lupa. Buhangin tsaka likabok. Ayan. So ito lang talaga nagiging problema ng cement gutter, no? Kasi tingnan nyo, kinakapitan siya ng lumot. Yan, lumot to yan, kabilaan. Then ang kapal na ng alikabok. Siyempre, andyan na yung NLEX, yung mga buhangin na tumatalsik. Nalinis na namin to noon. Then yan,
Dami na naman ano. Nung pinalitan kasi namin ng bubong to asbestos dati, nilinis na namin. Din ito lang din problema ng mga naka inside downspout no. Yung sa poste yan, nasa poste nakapasok yan. Yung mga sinaunang ano, siguro nasa 50 years old na tong mga warehouse na to. Yung butas na yan. Yung butas na yan, poste yan. Mga nasa loob ng poste yung mga downspout. Pababa na nagdi-drain sa kanya ng tubig. Then open naman din to kabilaan dulo. Dulo-dulo nito, dulo doon, tsaka dulo doon sa kabila. Open gutter din yan, cement. Kasi pag iniiwasan din no, yung overflowing pag barado na yung lahat ng downspout. Ay hindi maiiwasan talaga, nagkakabara talaga yan. Kahit nasabihin natin bihira yung dumi kasi minsan yung mga plastic lumilipad napupunta sa mga bubungan. Then isa pa yung mga puno tumutubo kasi medyo malamig din to, mix yung ano nito no, malamig na mainit pag tag-init, pero yung semento naman palagi ring malamig yan. Ano ganyan, hindi naman tutubuan ng lumot yan kung hindi malamig yung area rin na yan. So yun lang, baka di natin matapos to ngayon kasi maambon-ambon na. Mahalaga kung saan lang malinisan, kung saan naabot yung pagkilinis na. Parang marlon. Ayun, yung nakikita nyo yung kulay green, haguna yan, tumutubo. Minsan may mga baliti-iban tumutubo rito sa taas. Mga natatangay ng hangin, ibon, mga buto. Minsan may talisay pang tumutubo. Ayun, medyo maambon na, magliligpit siguro muna ng gamit. Ayan na, bababa na tayo. Maambon na. Ano, basa na yung yero. Matatrap tayo nito mga lods. Baba tayo. Mahirap na. Nakababa na kami. Nagligpit na muna ng mga extension. Mahirap na, matrap dun sa taas. Na-experience na namin yun, natrap kami. Ligo. Mismong palupo lang nakapwesto.